Ang pagkakatalo ng mga death row prisoners sa kamay netong sina Sakamoto, Shin at Lu, and of course pati na rin sa tulong ng mga order member ang siyang magbubukas ng panibagong matchup. In which nga dito sa chapter na to ay ating masasaksihan ang unang paghaharap netong sina Gaku laban kay Mr. Takamura at etong si Sakamoto naman laban kay Slur. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at sa video na to ay ating tatalakayin ang chapters 51 to 54 ng manga ng Sakamoto Days. Pero bago nga natin simulan ng bakbakan ay gusto ko lang i-share sa inyo mga idol na mapapanood nyo ang lahat ng episodes ng Sakamoto Days sa Bilibili ng libre. At syempre huwag nyo din kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts para manonotify ka every time may bago tayong videos at anime update, especially sa seryeng to ng Sakamoto Days. Kaya na may hindi na natin patatagalin pa. Let's go! あんまんもありだな。 Sa pagsisimula ng eksena ay makikita ang pagdating ng dalawa na pinakamapanganib na kalaban sa mismong harap ng JAA na sakay ng isang bisikleta. Dito ay pinakita etong si Slur na kasama etong isa sa pinakamalakas na hitman sa grupo niya na si Gaku. Nabanggit nito na napakalawak nga daw ng JAA at naitanong din nito na kung saan ba daw sila magpapark. Sinabi naman ni Slur na mayroon nga daw bike rack sa bandang unahan lang. Dito ay nasita sila ng security officer habang papasok sila ng establishment. Inamin naman ng dalawa na hindi sila miyembro ng JAA. Nasabi dito ni Slur na dati nga daw ay may JAA license ito. Subalit dahil sa pangit nga daw ng pagkakakuha sa picture niya sa ID na yon, ay napagdesisyonan niyang itapon na lang ito. Makikita namang sobrang seryoso ng security officer na to kung kaya't agaran itong tinutukan ng baril ang dalawa. Makikita naman sa isang iglap lang nabutas yung katawan ng security officer mula sa isang napakasimple ngunit napakabilis na paggalaw ng kamay netong si Gaku na parang wala lang nangyari habang patuloy itong nakikipag-usap kay Slur. Sa patuloy na pagpasok ng dalawa sa main entrance ng JAA ay parang mga langaw lang ding naputulan ng mga ulo ang dalawa pang bantay nang madaanan ito ni Gaku. And mind you mga idol sapagkat hindi lang ito mga ordinaryong tao na nandito sa JAA. Dahil lahat nga ng mga nakakasali sa organisasyong to ay mga license holder at mga highly trained assassin. Kaya naman nang malaman ng mga miyembro ng organisasyon na may dalawang naglakas ng loob na pumasok sa kanilang baluarte, nasabi na lang ng isa sa mga ito na siguro mga tanga nga daw yung mga taong yon. Habang etong isa naman ay hindi man lang interesado na sumama para tignan ang mga nanghimasok. Sinabi naman ng isa na siguradong hindi nga daw makakaabot ng third floor yung dalawang yon. Subalit habang nagsasalita pa ito, ay bigla na lang tumilapon ng isa sa mga kasamahan nito at makikita din dito ang pagpasok nitong si Gaku mula sa entrance ng third floor. Hindi naman na nagsayang ng oras etong si Gaku at mabilis nitong sinugod ang bawat madadaanan nito. Dito na nga inanlaban pa ang mga employees at gamit ang matataas na kalibre ng mga baril ay pinaulanan nila ng bala ang intruder. Makikita naman dito na literal na parang wala lang na dinudge ni Gaku ang mga bala at sobrang dali lang din niyang napabagsak ang mga assassin na nakaharang sa kanya. Mula naman sa kabilang pader ay biglaan naman ang pagsulpot nitong isa sa mga tinatayang veteranong assassin. At gamit ang advanced weapon nito ay makikita pa nating napatamaan nito si Gaku ng isang napakasolid na suntok. Mula naman sa atake na yon agad ding nakabalik etong si Gaku at parang hindi man lang ito naapektuhan sa ginawang pagsugod na yun sa kanya. Dito din ay na-reveal na yung daladala nitong weapon na parang meat tenderizer ay meron din palang maliit na cannon sa bandang dulo nito, na siya namang ginamit nitong si Gaku para i-burst sa mismong mukha ng JA veteran assassin. At hindi pa dito nagtapos yun mga idol, sapagkat pinasigundahan pa ito ni Gaku ng isang malakas na hampas sa ulo na literal na parang bola ng baseball itong tumilapon ng napakalayo. Habang nagsisimula ng mag-init itong si Gaku matapos ang warm-up ay bigla na lang itong nakaramdam ng napakalakas at nakakakilabot na aura na paparating sa kinatatayuan niya. So matapos nga ng appearance ng old geezer during our last video mga idol, sa pag-alis nito mula sa Tokyo Tower ay dumiretso yung matandang to papuntang JA headquarters. At sa pagdating nitong si Mr. Takamura ay wala nang intro-intro pa at mabilis itong chinap-chap yung dalawang tauhan ni Slur na nasa entrance. Dito rin ay dumiretso na rin ito papuntang third floor, revealing itself na yung nakakagimbal na aurang yun ay nanggagaling sa kanya. At dito nga sa paglabas ng old geezer mula sa hallway na despite sa napaka-fragile itong itsura, hindi naman minaliit ni Gaku yung presence ng matanda. Mula nga rin dito mga idol finally magsisimula na ang laban ng Gaku versus Takamura. So moments later bago pa man ang tagpong to ay napagpasyahan netong si Slur na humiwalay kay Gaku. However, unlike kay Gaku na sobrang agresibo, etong si Slur naman ay kalmado lang na umakyat sa upper floor habang iniiwasan din ang mga possible na conflict sa madadaanan niya kung kaya't gumamit ito ng elevator.
Pagkabukas ng elevator ay bumulaga sa mga employees na to si Slar at dahil sa pagkakagulat ay agad na bumunot ng armas ang mga ito. Subalit tingin sa kaalaman ng tatlo isa pala sa mga tao ni Slar ang nasa likod nila kung kaya't makikita nga nating headshot ang inabot ng tatlong to. Tinawag nga dito ng lalaking to na boss etong si Slar at casual din itong naitanong kung bumaba ba daw yung timbang nito since huli silang nagkita. Bali ipinakilala yung lalaking to bilang si Uda. Isang assassin na nagtatrabaho sa JAA but in other way around ay isa rin itong tauhan ni Slar na matagal na din palang undercover niya sa loob ng Association of Assassin. During ng pag-uusap nila ay naitanong din ni Slar kung nasaan na ba daw yung iba pa nilang mga agents. So aside niya dito kay Uda ay marami pa palang mga tauhan etong si Slar na kasalukuyang nandito. At humingi pa nga ng paumanhin etong si Slar sapagkat nito puwersa niya daw etong si Uda na magtrabaho sa JAA. Inadmit naman dito ni Uda na hindi na nga raw masama ang pagkakalagay sa kanya dito. Dahil nito malaki naman daw ang pasahod at maayos din ang benepisyo. Naitanong naman ni Slar kung may mga naging kaibigan ba daw etong si Uda dito na inamin naman ni Uda na oo. At dahil nasa third floor nga din daw naka-assign ang mga yon baka deads na nga din daw ang mga yon sa mga oras na to. Mabalik naman tayo sa third floor kung saan magsisimula na ang laban ng Gaku versus Takamura. Bale hindi na nga nag-aksaya ng oras etong si Gaku at bigla nitong sinunggaban ng old geezer sa pamamagitan ng pag-attempt nito na paghampas ng weapon niya sa mismong backbone ng matanda. Makikita naman dito na sa kabila ng matinding pagsugod ni Gaku ay ganoon din naman ito kadali lang na dodge ni Takamura gamit yung handle ng katana at sa sumunod na segundo pa sa pagsilip ng talim nito isang nakaagulat na slash ang pinakawalan ni Takamura. Makikita naman na sa isang pagwasiwas pa lang literal na nahati sa dalawa ang bawat madadaanan nito, including na kahit pa yung mga konkretong pader na inabot lang ng puwersa. Mapapansin din natin na naputulan agad itong si Gaku ng dalawang daliri at kabilang tenga na kahit pa nagawa niyang ilagan yung atake ni Takamura. Mula dito narealize ni Gaku na hindi talaga siya pwedeng mag-alangan sa mga gagawin niya habang kaharap ang matandang to. At bilang response ay agad na nag-counter etong si Gaku. Makikita naman na bago pa tuluyang maibalik ni Takamura ang katana sa kuluban nito, isang napakabilis na galaw ang ginawa nito at bigla na lang nagkapira-piraso yung weapon ni Gaku. Hindi naman dito makapaniwala si Gaku sa ginawa ng matanda, lalo pat sa mga bawat pag-atake nito makikitang napakalaki ng nasasakop ng mga pinsala sa bawat paggalaw ng matanda. Mula naman sa ibang bahagi ng building ramdam netong sina Slar at Uda yung malalakas na kalabog na naitanong naman dito ni Uda na kung kagagawan ba daw ito ni Gaku. Na-recognize naman ni Slar yung aura ng old geezer kaya naman inasabi niya dito na kinakailangan niya nga ring madilin etong ginagawa nila. Meanwhile, makikita naman dito etong sina Sakamoto, Shin at Apart na nagmala Spider-Man papunta ng JAA building at sa pagtagos nila sa glass wall ng structure ay sakto naman ito sa kinaroroonan netong si Slar. And finally mga idol, nakaharap na rin sa wakas ni Sakamoto ang punot dulo sa kung bakit nagkakagulo ang dating tahimik niya ng buhay. And it turns out nakakilala din pala ito ng ating bida. Subalit dito nga sa pagtawag ni Sakamoto sa pangalan ni Slar OX ay ibang pangalan pa ang binanggit niya dito. At eto nga ay ang pangalang Uzuki. Dito bigla na lang naalala ni Shin na etong lalaki na to ay kapareho dun sa lalaking na-encounter niya sa Okutabi Lab. Kung saan matapos na maramdaman ni Shin yung napakabigat na aura ng lalaking yon, nasabi pa nitong ikumusta nga daw siya ni Shin kay Sakamoto. Nasurpresa naman ang ating bida nang makitang buhay pa etong si Uzuki. Na ang isinagot naman ito sa kanya nalulungkot nga daw etong si Uzuki na makita ang dating kaibigan na out of shape na. Pagkatapos ng maikling formal na pag-uusap bigla na lang itong pinutol ni Sakamoto. Demanding to know sa kung bakit ba daw naglagay si Slar ng bounty sa ulo niya despite sa sobrang tagal na din niyang iniwan ang mundo ng assassination. Dito medyo naalibadbaran etong si Slar dahil sa mga tanong ni Sakamoto at sa isang iglap lang bigla na lang nakarating etong si Slar sa mismong harap ng ating bida at kasabay nito ang pagsaksak niya ng kutsilyo sa may gitnang bahagi ng katawan ni Sakamoto. Naitanong din etong si Slar na kailan pa nga ba daw naging madaldal ang dati kinatatakutan na assassin. Matapos nga nito ay agad na tumaas ang tensyon ng magkabilang panig at sa akmang pag-counter ni Sakamoto ang siya namang sobrang bilis na pagkawalan ni Slar sa harap niya. Sinubukan naman ni Shin na mag-reach out agad kay Sakamoto pero bago pa man ito makagalaw bigla na lang siyang hinawakan ni Uda at tinutukan ng baril. Sa pagkakataon na to, buti na lang kasama nila etong si Apart na matapos itong mahanap ang mga taong tumanggap sa kanya despite sa naging past niya ay pumanig ito sa grupo ni Sakamoto. Dito ay agad na iniligtas ni Apart si Shin mula sa pagkakahawak ni Uda at nakahanda na rin ito para protektahan hanggang kamatayan ang mga bago niyang connections. Unfortunately, ilang segundo lang matapos niyang mag-attempt para tuluyang mailigtas ang clairvoyant ay na-manage naman ni Slar na putulin yung kaliwang kamay ni Apart in which ay hindi niya nga ito agad namalayan.
Mabilis namang ipinagpatuloy ni Uda etong business niya na kung saan agad niyang isinubsob etong si Shin para tuluyan na ito. Buti na nga lang mga idol nakarecover agad ang ating bida kung saan ay namanage siya ding matadyakan etong si Uda. Mapapansin naman ang pagsirit ng dugo sa dibdib ni Sakamoto mula sa pagsaksak sa kanya ni Slar. Subalit na sorpresa naman etong sina Uda at Slar dahil hindi man lang ito sumapat para matuluyan si Taba. Agad na inihagis ni Sakamoto etong si Shin mula sa kinaroroonan ni Apart at pasigaw pa nitong sinabi na umalis na nga daw sila. Hindi pa nga sana makikinig etong si Shin sa kadahilan ng gusto niyang matulungan si Sakamoto sa pagharap sa mga kalaban. Subalit bakas naman sa mukha ng ating bida na personal niyang laban ito at ayaw niyang madamay pa ang dalawa. Sa mga oras namang to ay klaro naman na kahit mag-isa lang etong si Slar ay kaya niyang patayin ang tatlo. At sa lagay ngayon ng ating bida talagang wala itong pag-asa na mapapatumba niya si Slar. Kung matatandaan nga natin mga idol, during netong previous video natin ay nagbigay nga ng babala etong sina Nagumo at Granny Mia kay Sakamoto patungkol sa kung gaano kalalakas ang mga posibleng makakaharap ni Sakamoto since matinding ang kagustuhan nitong malaman ang mga impormasyon patungkol sa may pakana na itong bounty sa ulo niya. Even etong si Uda ay sa tingin niya na kaya niyang i-handle etong sina Sakamoto, Shin at Apart ng mag-isa. Subalit hindi naman ito pinayagan ni Slar claiming na mas mainam daw na paglaruan muna nila etong dati niyang kaibigan. Dito ay agad na nagtanong etong si Slar na kung gusto ba daw subukan ng ating bida na patayin siya. Makikita naman dito na trigger si Sakamoto at mabilis itong sumugod, subalit dito nga ay una rin nating nakita kung gaano pala kahina itong si Sakamoto kung ikukumpara sa top tier assassin na kagaya ni Slar. Makikitang agad na napunta si Slar sa likod ni Sakamoto habang sinasabi nitong ipinapaalala nga daw sa kanya ni Sakamoto ang dating siya na isang inosente at nakakainis na baguhan. Pagkatapos nito ay nagbitaw na naman ng isang matinding patama etong si Slar rekta mismo sa katawan ni Sakamoto. Dito ay ininsulto nga din ito yung no killing role ng Sakamoto family at anito na the more na magpigil etong si Sakamoto sa pagpatay ay magdadala nga lang daw ito ng kapahamakan sa mga taong nasa paligid niya. Dito ay nagdesisyon naman etong si Slar na bigyan si Sakamoto ng halimbawa patungkol sa sinasabi niyang to, in which ay mabilis nitong sinugod si Shin. Dito ay makikitang nagawang iligtas ni Sakamoto ang clairvoyant habang tinanggap din nito yung ataking para sana kay Shin. Sa pagkakataon na to, mas lalo pang nalagay sa alanganin si Taba at mapapansin nga din na medyo hirap na itong makatayo. Sinabi naman dito ni Slar kay Shin na yung pinaka-best way na magagawa nito para matulungan si Sakamoto ay ang hayaan na mapatay niya ito upang wala na nga din daw maging pabigat kay Sakamoto. Sapagkat ang mga katulad nila ay dagdag responsibilidad lang at ang mga moral na mga bagay ang mas lalo ding magpapahirap dito. And generally speaking, hanggat may malambot na pusong taglay etong si Sakamoto ay hindi na nito ma-achieve yung dating siya na kung saan ay hindi kinakailangan ng puso para pumatay. At kung hindi nga daw magagawang patay ng ating bida etong si Slar ay magre-resulta daw ito ng pagkamatay ng iba. Nakatulad na ng halimbawa sa mga taong malapit kay Sakamoto. Dito ay may parabang kung ano sa mga titig ni Slar at nabanggit pa nito yung patungkol sa anak ni Sakamoto. Dahil dito sa huling pangungusap na binitawan ni Slar ay finally nagising yung assassin personality ng ating bida. Ang kanyang intensyon na pumatay ay bigla na lang nag-fluctuate na katulad sa dating siya 5 taon na ang nakalilipas nung nasa prime pa siya or perhaps mas matindi pa. Makikita naman dito ang paggising netong si Slar sapagkat finally nagawa din niyang gisingin ang tunay na Sakamoto. Dito ay winelcome ni Slar ang pagbalik ng greatest hitman at ang pinakadelikadong assassin ng Japan. Sa pagsugod ng ating bida na buong intensyon para patayin etong si Slar, ay agad din namang nag-flash sa utak niya etong pamilya niya. Napasigaw nga din etong si Shin na may intensyong pigilan si Sakamoto, pero buti na lang bago pa man magpakawala ng finishing blow ang ating bida, ay bigla namang tumagos etong si Gako sa pader na nasa pagitan ni Sakamoto at Slar. Sa di kalayuan naman sa likod ng pintong to ay paparting nga din etong si Takamura at sa pagpasok nito ay daladala pa rin neto ang presensya ng kamatayan na siyang gumising sa mga alert instinct ng mga taong nasa loob ng kwartong yon. Naisuggest naman dito ni Gako kay Slar na i-abort nga daw nila yung mission na to sapagkat ang pakikipaglaban sa matandang humahabol ngayon sa kanya ay hindi kasama sa pinag-usapan nila. Wala namang naging choice etong si Uda nang tawagin ni Slar para atakihin etong si Takamura. At sa pagpaputok nito ay napakadali lang na napigilan ng matanda yung mga bala. Sinamantala naman dito ni Uda ang pagkakataon at gamit ang kanyang bilis ay agad itong nakakuha ng posisyon sa likod ng matanda. Dito ay mabilis na pinutol ni Takamura yung hintuturo ni Uda at pagkatapos ay sinaksak niya ito ng katana niya ng patalikod na siya namang dumiretso sa lalamunan netong si Uda. Makikita namang na-motivate ulit itong si Gako na labanan si Takamura, subalit sa pagsugod niya ay napakabilis din nakapag-counter ng old geezer. At dito ay napansin na lang ni Gako na naputol na pala yung kanan niyang braso. But instead na mataranta,
ay kakaiba rin itong si Gako in terms of durability sapagkat gamit ang naputol niyang braso na kasalukuyang hawak pa yung handle ng weapon niya ay sinipan niya ito papunta kay Takamura. Nagawa namang madodge ng matanda yung ginawang yun ni Gako subalit nagkaroon nga ng lamat yung katana nito. Napansin naman ito ni Gako at dito ay nagkaroon siya ng ideya kung papaano haharapin ang matanda. Subalit bago pa makapag-react etong si Gako ay agad itong hinila ni Slar para iligtas sa isa na namang napakatinding slash ni Takamura. Makikita ditong nagmarka yung dinaanan ng katana ng matanda at buti na rin ay naggawa ring makaiwas na itong sina Sakamoto. Bale ay literal ngang walang pili etong si Takamura sa kung sino ang matatamaan ng mga pag-atake niya. Kung kaya't nasabi na lang ni Shin sa isip niya na nakakabaliw nga daw yung labanang to. Sa kabilang banda naman sinabi ni Gako kay Slar na ipakita daw nito sa kanya yung kaya nitong gawin against dito sa matandang to. Na agad namang sinabi ni Slar na tigilan nga daw siya nito, admitting na kahit siya ay imposibleng mapigilan yung lakas ng matanda. Matapos nito ay agad na tumakbo itong sina Slar at Gako subalit nang makita ito ni Sakamoto ay agad niya itong pinigilan sa isa pang pagkakataon. Subalit makikita natin dito na kahit gaano pakalakas yung willingness ng ating bida na talununin itong si Slar ay sobrang layo ng level ni Sakamoto para pabagsakin ng mabilisan ang kalaban na ngayon ay kilala natin bilang si Uzuki. Bigla din namang sumugod itong si Takamura para ambushin ang mga papatakas na intruders. Subalit sa likod ng matanda ay buhay pa pala itong si Uda in which ay na-reveal na meron pala itong bomba sa katawan niya at handa na rin ito para mag-self-destruct. Sa huling pagkakataon ay nagawa pang humingi ng tawad ni Slar kay Uda sa pabor na ipinapagawa nito sa kanya. Na inassure naman dito ni Uda na wala nga daw problema sa kanya to lalo pat sa pakiramdam niya mamamatay na nga din daw siya anumang oras. Sa paghila ni Uda sa necktie niya na siyang mitsa ng bomba ay makikita natin ang napakalakas na pagsabog sa buong palapag na yon. At sa gitna ng pagsabog ay prinotektahan ni Sakamoto etong sina Apart at Shin but unfortunately ay hindi na nga nakasurvive etong bago nilang kaibigan na si Apart. Habang chinecheck ng dalawa ang isa't isa, bigla na lang nahulog etong kutsilyo ni Slar. At sa sumunod ay ang pagbungad ng presensya nito sa likod ng makapal na usok habang nakatitig ito kay Taba at may ibinubulong na hindi naman natin malaman. Pero kung ano man yung bagay na sinabi nito na si Sakamoto lang ang nakakaalam, ay sigurado tayo dito na seryoso yung bagay na yon dahil sa naiwang speechless dito ang ating bida. Bali dito, nang maklear out na yung usok ay bigla na lang nawala yung iba maliban na lang dito sa dalawang survivor na sina Sakamoto at Shin. Sa pagtatapos ng chapter ay dito nalaman natin na matapos ang invasion sa Tokyo Bureau ay mahigit sa 176 na assassins ang mga nasawi. 3 ang injured at 1 naman ang nawawala. Makalipas ang kalahating taon mula nang sinimulan nitong si Slar ang paglipol sa mga assassin, bumaba ng 75% ang bilang ng mga professional assassin sa buong Japan. At dito na muna natin puputulin yung video na to mga idol. And sa next video ay susubukan kong masabaan pa in which ay itatarget natin na at least makapag chapter 60 man lang tayo. Bali dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!